Pinalayas siya sa mismong gabi ng kanyang anibersaryo. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng mansyon, umalingaw-ngaw ang malupit na panlalait ng kanyang biyenan sa harap ng babaeng inakala niyang kabit ng kanyang asawa. Basura ka, palamunin, at walang kwenta. Iyan ang mga salitang patuloy na sumusugat sa kanyang pagkatao. Walang puwang ang isang probinsyanang tulad niya sa mayamang pamilyang yon. Pinunasan ni Elisa ang kanyang mga luha at unti-unting tumayo ng tuwid. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Kukunin niya ang lahat ng ninakaw sa kanya. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nagising sa katotohanan? Sinasabi ko na nga ba, Renato, isang malaking pagkakamali na pinakasalan ng anak ko ang hampas lupang probinsyanang iyan. Tingnan mo, 10 taon na, palamunin pa rin. Kung si Isabela sana ang naging manugang ko, baka mas mayaman pa tayo ngayon at hindi nagtitiis sa asawang walang alam, kundi magluto at maglaba. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Elisa. Nanggagaling ang tinig sa marangyang sala, kung saan malayang nag-uusap ang kanyang biyenan na si Senyora Carmen at ang pinsan ng kanyang asawa na si Renato. Hindi na bago kay Elisa ang mga ganitong panlalait. Ngunit sa gabi pa namang ito, kung kailan ipinagdiriwang niya ang 10 taon ng kanilang kasal ni Marco, mas matindi ang hapdi ng bawat salita. Sa loob ng kusina, nanigas ang buong katawan ni Elisa habang hawak-hawak ang porselanang bandehado. Laman nito ang mainit na kare-kare, ang paboritong ulam ng kanyang asawa na buong hapon niyang pinaghirapang lutuin. Katapat nito sa ibabaw ng mesa ay ang isang maliit na cake na binili niya gamit ang naipong barya mula sa pamamalengke. Pilit niyang kinakagat ang kanyang nanginginig na ibabang labi upang pigilan ang pagalpas ng mga hikbi. Mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga daliri sa gilid ng bandehado. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa sobrang diin. Ang init ng ulam ay tila hindi na niya nararamdaman. Dinalaw na ng matinding pamamanhid ang kanyang mga palad. Isang butil ng sitaw ang nahulog mula sa bandehado patungo sa malinis na marmol ng kusina. Dahan-dahan, tila isang robot na nawalan ng enerhiya. Inilapag niya ang hawak na pagkain, pinulot niya ang nahulog na gulay, at sa gitna ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha, isinubo niya ito. Nilunok niya ang alat ng kanyang sariling pagluha, kasabay ng pait ng 10 taong sakripisyo, pagtitiis, at pagiging sunod-sunuran. Hanggang kailan niya ba lulunukin ang kanyang dangal para sa pamilyang ito? Bumukas ang malaking pinto sa unahan, tanda ng pagdating ng inaasahang haligi ng tahanan. Mabilis na pinunasan ni Eliza ang kanyang mukha, pilit na inayos ang buhok, at nagsuot ng isang matamis at mapag-arugang nanangiti. Sinalubong niya si Marco, subalit walang mainit na yakap o kahit isang maliit na bulaklak na sumalubong sa kanya. Ang asawa niyang dati ay malambing, ngayon ay dumating na tila pasan ng buong mundo sa sobrang pagod. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang mesa kung saan nakahanda ang kanilang anibersaryo. Happy anniversary, Marco! Pinaghanda kita ng paborito mo. Malamig na wika ni Elisa, umaasang kahit paano ay mayakap siya nito. I'm really tired, Elisa. Huwag mo muna akong kulitin ngayon. Wala akong ganang kumain at gusto ko nang matulog. Malamig at walang emosyong sagot ni Marco habang hinuhubad ang kanyang mamahaling suit jacket. Inabot niya ito sa asawa nang hindi man lang tumitingin sa mga mata nito bago tuluyang naglakad patungo sa banyo ng kanilang silid. Naiwang nakatayo si Eliza hawak ang mabigat na jacket ng asawa. Akmang isasabit na niya ito sa cabinet nang biglang dumampi sa kanyang pangamoy ang isang kakaibang halimuyak. Isang matapang, mamahalin, at napakatamis na pabango ng babae na ibang-iba sa murang kolon na ginagamit niya araw-araw. Kasabay nito, isang lukot na piraso ng papel ang nahulog mula sa panloob na bulsa ng jacket patungo sa sahig. Yumuko si Eliza upang pulutin ang papel. Isa itong resibo ng bank transfer. Nang basahin niya ang nakasulat,
Tila tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Isang napakalaking halaga, umaabot sa milyon-milyong piso, ang inilipat sa isang bank account. At ang pangalan ng tumanggap ay walang iba kundi si Isabela Corazon Virey. Ang mismong babaeng pinupuri ng kanyang biyenan kanina. Ang halimuyak ng pabango sa damit ng asawa, ang malamig na pakikitungo nito, at ang nakakapasong halaga sa resibo ay unti-unting bumuo ng isang madilim na katotohanan sa kanyang isipan. Nang hina ang mga tuhod ni Eliza, ang kanyang paghinga ay naging mabigat at putol-putol. Ang buong silid ay tila umiikot habang tinititigan niya ang pangalan sa lukot na papel. Dinurog niya ang resibo sa loob ng kanyang nanginginig na kamao habang ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sobrang sakit. Sa kalagitnaan ng nakakabinging katahimikan at pagkawasak ng kanyang kaluluwa, bumukas ang pinto ng banyo. Nakatayo doon si Marco, natigilan, at nanlaki ang mga mata nang makita si Eliza na umiiyak habang hawak ang gusot na ebidensya ng kanyang lihim. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa sandaling iyon, alam ni Eliza na hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang kanilang buhay. Mabilis na hinablot ni Marco ang nalukot na resibo mula sa nanginginig na mga kamay ni Eliza. Ang bakas ng pagkagulat sa mukha ng kanyang asawa ay mabilis na napalitan ng matinding inis at pagkabanas. Tila isang makapal at malamig na pader ang biglang namagitan sa kanila sa loob ng tahimik na silid. Naramdaman ni Eliza ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Gusto niyang isumbat ang halimuyak ng pabangong nakakapit sa damit nito. Gusto niyang itanong kung sino ang babaeng pinadalhan nito ng ganoon kalaking halaga. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang nanginginig na paghinga. Buong tapang niyang sinalubong ang mga mata ng asawa kahit pa nagbabadyang bumagsak ang kanyang mga luha. Pilit niyang pinapatatag ang kanyang boses habang nagmamakaawa ng paliwanag tungkol sa pangalang nakasulat sa papel. Subalit sa halip na yakapin siya at alisin ang kanyang mga pagdududa, matalim na mga salita ang ibinato sa kanya ni Marco. Ano bang ginagawa mo, Eliza? Bakit ka nangingialam ng mga gamit na hindi sayo? It's strictly business transaction. Wala kang alam sa mga ginagawa ko sa kumpanya, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pagod ako. Huwag mo na itong palakihin, mariing wika ng asawa, bago siya tuluyang tinalikuran at nahiga sa kama. Naiwan si Eliza sa dilim, nakatitig sa likod ng lalaking pinag-alayan niya ng buong buhay niya. Yakap ang sariling mga braso upang pigilan ang matinding pagyanig ng kanyang mga balikat. Walang pusong nadurog sa harapan niya, kundi ang kanya lamang. Kinaumagahan, tila isang naglalakad na anino si Eliza habang nililinis ang malawak na pasilyo ng mansyon. Walang tulog at namamaga ang mga mata. Pilit niyang nilulunod ang sarili sa mga gawaing bahay upang takasan ang mga katanungang patuloy na sumisira sa kanyang isipan. Habang pinupunasan niya ang mga alikabok sa mga mamahaling palamuti, lumapit sa kanya si Renato, ang pinsan ni Marco, na palaging may nakahandang ngiti sa tuwing kaharap ang pamilya. Nagpanggap itong nag-aalala sa kalagayan ng asawa ng kanyang pinsan. Eliza, okay ka lang ba? Mukhang puyat na puyat ka. Narinig ko kasing nagtataas ng boses si Kuya Marco kagabi. Bungad ng lalaki sa tonong puno ng pekeng awa. Tiningnan lamang siya ni Eliza, walang sapat na lakas upang makipag-usap o magpaliwanag, subalit hindi doon natapos ang panlalasong dala ni Renato. Sana naman hindi totoo ang mga balibalita sa opisina natin tungkol sa kanila ni Miss Isabela. Alam mo naman, madalas silang magkasama sa mga out-of-town meetings lately. Nakakaawa ka naman kung totoo ang chismis, patuloy nito. Ang bawat salitang binitawan ni Renato ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa mga ugat ni Eliza. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin, pinipigilan ang panibagong alon ng luha. Ang ahas sa damuhan ay matagumpay na nagtanim ng kamandag sa kanyang isipan at lalo lamang nitong pinabigat ang pasaning dalahin ng kanyang sirang dibdib. Pagsapit ng gabi, lalong tumindi ang kalbaryo ni Eliza
nang ihayag ni Senyora Carmen na may napakahalagang bisita silang darating para sa hapunan. Inatasan ng manugang na maghanda ng pinakamasasarap na putahe na parang isang bayarang kusinera. Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, pumasok ang isang babaeng tila nagmamay-ari ng buong mundo. Si Isabela Corazon Virrey, suot ang isang mamahaling bestida na perpektong humuhulma sa kanyang tindig at yaman. Ang kanyang presensya ay sapat na upang magpapaliit sa sinumang nasa paligid niya. Masigla at halos lumuhod sa tuwa si Senyora Carmen nang salubungin ang bisita, puno ng papuri at paghanga na kailanman ay hindi narinig ni Elisa. Subalit ang higit na kumurot sa puso ni Elisa ay ang naging reaksyon ni Marco. Ang kanyang asawa, na palaging puno ng kumpiyansa at kapangyarihan sa labas, ay biglang naging tahimik at nakayuko sa harapan ni Isabela. Tila ba ito isang hamak na utusan na takot magkamali sa harap ng isang kinikilalang reyna. Habang nagsasalo ang tatlo sa hapagkainan, nanatiling nakatayo si Eliza sa gilid. Suot ang kanyang simpleng damit pambahay at apron. Siya ang nagsisilbing tagapaglingkod sa sarili niyang tahanan, habang ang ibang babae ay inuupo sa pwestong dapat sana ay sa kanya. Nang akmang lalagyan niya ng tubig ang baso ni Isabela, napansin niya ang isang maliit na mantsa sa gilid ng mamahaling kristal. Dahan-dahan, kinuha ni Elisa ang kanyang malinis na pamunas at pasimpleng nilinis ang baso bago ito maingat na ibinalik sa harap ng mayamang bisita. Sa simpleng galaw na yon, tahimik niyang tinanggap ang pagiging alila sa paningin ng kanyang biyenan. Nilulunok ang huling patak ng kanyang pride para lamang mapanatili ang kapayapaan sa hapag. Hindi siya kinikilalang asawa sa gabing iyon. Siya ay isang anino lamang na nagmamasid sa unti-unting pagkasira ng pundasyon ng kanyang pamilya. Matapos ang hapunan, inutusan ni Senyora Carmen si Marco na kumuha ng espesyal na alak sa imbakan nito sa kabilang silid. Sumunod naman ang matanda upang maghanap ng mamahaling plaka na patutugtugin para sa kanilang bisita. Naiwang mag-isa sina Elisa at Isabela sa malawak at marangyang sala. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay nakakabingi at puno ng nakakasakal na tensyon. Dahan-dahang tumayo si Isabela, inayos ang tikas ng kanyang pananamit at naglakad palapit kay Elisa. Tiningnan ang mayamang babae ang kaawa-awang asawa mula ulo hanggang paa gamit ang isang matalim, nanlalamig at mapanuring titig. Walang kurap ang mga mata nito nang bahagya itong yumuko upang bumulong sa tainga ni Elisa. Hindi ko alam kung paano mo natagalan si Marco ng 10 taon sa kabila ng lahat, lalo na kung malalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit niya kinailangan ang isang hamak na tulad mo. Ang mga salitang iyon ay parang yelong tumagos sa mga buto ni Elisa. Nag-iiwan ng malalim na katanungan at walang hanggang takot sa kanyang isipan habang naiwan siyang nakapako sa malamig na titig ng isang reyna. Ang malamig na simoy ng gabi na nagmumula sa siwang ng bintana ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang dibdib ni Elisa. Pagkatapos ng nakakasakal na hapunan kasama ang mayamang bisita, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanilang silid-tulugan. Bawat pag-ikot ng hangin sa paligid ay nagdadala ng pamilyar na pabango ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, may kahalo na itong amoy ng kasinungalingan. Nang pumasok si Marco sa kwarto at akmang tatanggalin ang kanyang kurbata, hindi na napigilan ni Elisa ang panginginig ng kanyang mga labi. Buong tapang niyang tinawid ang pagitan nilang dalawa. Hinawakan niya ang braso ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kapirasong katotohanan na maari niyang panghawakan upang isalba ang kanilang sumisira ng pagsasama. Marco, parang awa mo na. Kausapin mo naman ako ng maayos. Panimula ni Elisa. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng hinagpis. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ganoon kalaki ang ibinayad mo kay Isabela?
Bakit kailangan mong maging sunod-sunuran sa kanya sa mismong pamamahay natin? Asawa mo ako, Marco. Karapatan kong malaman kung bakit tila unti-unti kang nawawala sa akin. Huminto si Marco sa paghuhubad ng kanyang sapatos. Umigting ang kanyang panga at unti-unting kumunot ang kanyang noo. Sa halip na makakita ng pag-unawa, isang malamig at matalim na paningin ang isinalubong niya sa asawa. Pilit niyang iwinaksi ang kamay ni Elisa mula sa kanyang braso. Bakit ba napakahirap mong makaintindi, Elisa? Negosyo ito. May napakalaking utang na loob ako kay Isabela na hindi ko pwedeng talikuran ng ganoon-ganoon na lamang. Wala kang alam sa hirap ng pagpapatakbo ng kumpanya, kaya huwag mo nang dagdagan ang mga problema ko. Ang salitang utang na loob ay parang isang makapal na pader na biglang itinayo ni Marco sa pagitan nilang dalawa. Ramdam ni Elisa ang matinding panliliit sa kanyang sarili. Ipinapamukha ba ng kanyang asawa na dahil isa lamang siyang may bahay, ay wala na siyang karapatang maunawaan ang takbo ng buhay nito? Bago pa man makasagot si Eliza upang ipagtanggol ang kanyang sarili, walang anumang pasintabi nang bumukas, nang maluwang ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Senyora Carmen na may galit na nakaguhit sa kunot-kunot nitong mukha. Tila nakikinig ang matanda sa labas at hinihintay lamang ang tamang pagkakataon upang umatake. Wala ka talagang kwentang asawa, bulyaw ni Senyora Carmen habang dinuduro ang mukha ng manugang. Imbes na asikasuhin mo ang asawa mong pagod galing sa trabaho, puro ka paghihinala at bunganga. Paranoid ka na, Elisa. Pasalamat ka nga at may isang Isabela Virey na tumutulong sa kumpanya natin. Kung ikaw lang ang aasahan ni Marco, matagal na tayong namulubi. Wala kang alam kundi maging pabigat. Tila pinagkaisahan ng tadhana si Elisa. Napatingin siya kay Marco, umaasang ipagtatanggol siya nito laban sa malulupit na salita ng kanyang ina. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki, nakayuko, at tila sumasang-ayon sa bawat panlalait na tinatanggap ng asawa. Gumuho ang buong mundo ni Eliza na pagtanto niyang mag-isa na lamang siya sa laban na ito, wala na ang lalaking nangakong poprotektahan siya sa harap ng altar. Dahan-dahan siyang umatras, nilulunok ang lahat ng pait at tahimik na lumabas ng silid upang iwanan ang mag-ina sa kanilang pag-uusap. Sa labas ng silid, sa may madilim na bahagi ng pasilyo, nakatayo ang isang figura. Si Renato. Nakaguhit sa kanyang mga labi ang isang malademonyong nangiti habang pinapanood ang pagguho ng pamilya ng kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang mariing nakahawak sa isang manipis na folder. Laman nito ang mga pekeng papeles na kanyang ginawa. Ang mismong lason na tuluyang papatay sa kumpanya ni Marco at magpapatalsik kay Isabela. Sa isip ni Renato, perpekto ang takbo ng kanyang plano. Ginagamit niya ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mag-asawa upang malayang nakawin ang yaman ng pamilya Sarmiento. Samantala, dinala ng mabibigat na hakbang si Elisa patungo sa kwarto ng kanyang mga anak na sina Lunaria at Diego. Nadatnan niya ang dalawang bata na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang tahanan. Nanghina ang mga tuhod ni Elisa at napaluhod siya sa gilid ng kama. Tahimik siyang lumuha, pilit pinipigilan ang pag-alpas ng anumang hikbi mula sa kanyang lalamunan upang hindi magising ang mga anghel ng kanyang buhay. Dahan-dahang hinaplos ni Elisa ang malambot na buhok ng kanyang anak, habang ang mga luha ay patuloy na nag-uunahan sa pagpatak. Kinukuha ang kakaibang lakas mula sa kanilang inosenteng hininga na regular na umaangat at bumabagsak sa kanilang pagtulog. Sa yakap ng kanyang mga anak, nangako siyang hindi siya magpapatalo. Poprotektahan niya sila kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagdurog ng kanyang puso. Sa kalagitnaan ng kanyang taimtim na pagluha, isang malamig na liwanag ang biglang nagmula sa ibabaw ng maliit na mesa. Umilaw ang screen ng kanyang telepono, basag ang dilim ng kwarto. Dahan-dahan niya itong inabot gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero
ang nakapaskil sa screen. Nang basahin niya ang nilalaman nito, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakasulat doon ang mga katagang, "Gusto mo bang malaman kung nasaan ang asawa mo at si Isabela ngayon?" Naiwang nakatitig si Eliza sa kumikislap na screen ng cellphone sa dilim, habang unti-unting kinakain ng takot at pagdududa ang natitirang piraso ng kanyang katinuan. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila malalabong guhit ng apoy sa paningin ni Eliza habang binabaybay ng taxi ang basang kalsada patungo sa address na natanggap niya. Bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay kasabay ng mabilis at masakit na pagkabog ng kanyang dibdib. Nais niyang maniwala na mali ang hinala, na isa lamang itong masamang panaginip, ngunit ang bigat sa kanyang tiyan ay nagsasabing papalapit na siya sa katapusan ng kanyang 10 taong pagsasama. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang marangyang hotel, nakaramdam siya ng hilo, tila ba hinihigop ng lupa ang kanyang lakas. Bumaba si Eliza, hindi alintana ang ambon na dumadampi sa kanyang balikat. Mula sa kinatatayuan niya sa madilim na bahagi ng parking lot, nakita niya ang pamilyar na sasakyan ni Marco. At sa hindi kalayuan, sa tapat ng maliwanag na lobby, naroon sila. Si Marco, na nakasuot pa rin ng damit na pang-opisina, at si Isabela, na nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Nakita ni Eliza kung paano inalalayan ni Marco si Isabela. Papasok sa elevator, ang kamay ng lalaki ay nakahawak sa baywang ng babae na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang mga pinto ng elevator ay dahan-dahang sumara at kasabay noon ay ang tuluyang pagguho ng pag-asa ni Eliza. Wala siyang narinig na pagsabog, ngunit naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang puso sa libu-libong piraso. Hindi siya nakasigaw. Nanigas lamang ang kanyang lalamunan at naramdaman ang pag-akyat ng pait ng abdo. Ang imahe ng kanyang asawa na may hawak na ibang babae ay permanenteng nakaukit na sa kanyang isipan. Umuwi si Eliza sa mansyon na tila isang bangkay na naglalakad. Ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa lobby ng hotel na yon. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Senyora Carmen na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine habang humihigop ng tsa. Nang makita ng biyenan ang luhaan at tulalang mukha ni Eliza sa halip na mag-alala, gumuhit ang isang mapang-uyam na ngiti sa mga labi ng matanda. "Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang basang sisiw na nawalan ng ina." Pangungutya ni Senyora Carmen. Ibinaba nito ang tasa ng marahahan, ngunit ang tunog ng porselana ay tila kulog sa pandinig ni Eliza. "Huwag mong sabihing sinundan mo ang asawa mo. Diyos ko, Eliza. Napakapraning mo. Baliw ka na nga yata talaga. Kung may ginagawa man si Marco, karapatan niya iyon bilang lalaki, lalo na at nakakasakal na ang pagiging selosa mo." Hindi sumagot si Eliza. Wala nang saysay ang makipagtalo sa taong sarado ang isipan at puso. Nilampasan niya ang biyenan at pumanik sa hagdan. Bawat hakbang ay mabigat, tila may kadena sa kanyang mga paa. Pagpasok sa kanilang silid, kumuha siya ng maleta. Sa katahimikan ng kwarto kung saan nabuo ang kanilang mga pangarap, nagsimula siyang mag-impake. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit na regalo ni Marco. Tanging ang mga simpleng damit niya at ng mga bata ang kanyang inilagay sa loob. Huminto siya sa harap ng kama. Tinitigan niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na suot niya sa loob ng isang dekada ay tila naging isang mabigat na kadena. Dahan-dahan, hinila niya ito mula sa kanyang daliri. Nag-iwan ito ng maputing marka sa kanyang balat, isang bakas ng pangakong napako. Ipinatong niya ang singsing sa ibabaw ng unan ni Marco. Sa tabi nito inilagay niya ang isang tuyong bulaklak ng sampagitan na nakapreserba sa loob ng isang maliit na plastik. Ang unang bulaklak na ibinigay ni Marco sa kanya noong sila ay mga estudyante pa lamang at walang-wala. Ito ang simbolo ng pag-ibig na payak ngunit totoo. Isang pag-ibig na ngayon ay patay na. "Paalam mo, Marco," bulong niya sa hangin. Ang tinig ay basag ngunit puno ng determinasyon.
Dahan-dahang binitbit ni Elisa ang maleta at ginising ang mga bata. Sina Lunaria at Diego na inaantok pa ay naguguluhang sumunod sa kanilang ina. "Mami, saan po tayo pupunta? Gabi na po." Inosenteng tanong ni Lunaria habang kinukusot ang mga mata. "Aalis na tayo, anak. Magbabakasyon lang tayo." Pagsisinungaling ni Eliza, pinipilit na huwag mabasag ang boses para hindi matakot ang mga bata. Subalit nang pababa na sila ng hagdan, bitbit ang kanilang mga gamit, tumambad sa kanila si Senyora Carmen na nakatayo sa harap ng main door. Nakaharang ang matanda, ang mga mata ay nanlilisik at ang tindig ay puno ng awtoridad. Nakita nito ang mga maleta at ang mga bata. Ang nangiti sa labi ng senyora ay naglaho at napalitan ng isang nakakatakot na ekspresyon. "Saan mo dadalhin ang mga apo ko?" Malamig na tanong ni Senyora Carmen. "Aalis na po kami. Hindi ko na kaya ang pakikisama sa inyo at sa anak nyo." Matapang na sagot ni Eliza, hinihigpitan ang hawak sa kamay ng mga anak. Humakbang palapit si Senyora Carmen at inilabas ang isang dokumento na tila kanina pa niya hawak. "Maaari kang umalis, Elisa. Wala kang kwenta sa pamamahay na ito at malaya kang maglayas kahit saan mo gusto. Pero subukan mong ilabas ang mga apo ko sa pinto na yan." Duro ng matanda sa mukha ni Elisa, ang bawat salita ay may diin at bantang nakakapangilabot. "Ipapulis kita sa kasong kidnapping. Tandaan mo, wala kang pera. Kami ang may kapangyarihan. Umalis kang mag-isa o manatili kang impyerno ang buhay mo rito. Pero hinding-hindi mo makukuha ang mga bata." Nakatayo si Elisa sa harap ng nakasarang pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maleta at sa maliliit na palad ng kanyang mga anak. Ang banta ni Senyora Carmen ay tila isang maitim na ulap na bumabalot sa buong pasilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na takot ang nangingibabaw sa puso ng ina, kundi ang nag-aalab na apoy ng pagprotekta. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang kanyang biyenan, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa loob ng 10 taon. Ang kanyang tinig, bagaman nanginginig dahil sa pigil na galit, ay lumabas na matatag at puno ng diin. "Senyora, maaari ninyong angkinin ang mansyong ito, ang kayamanan ng anak ninyo, at ang lahat ng luho sa mundo, pero hindi ang mga anak ko. Ako ang nagdala sa kanila sa aking sinapupunan, at ako ang nagpalaki sa kanila habang abala kayo sa pagbibilang ng pera. Subukan ninyong tumawag ng pulis. Handa akong mag-eskandalo at ipagsigawan sa buong subdivision kung paano ninyo itinaboy ang inyong mga apo sa gitna ng gabi." Natigilan ang matanda. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Hindi nito inaasahan na ang maamong tupa ay marunong ding manuwawag kapag nasasagad. Habang nag-aalinlangan si Carmen, sinamantala ni Elisa ang pagkakataon. Hinila niya ang mga anak at buong lakas na itinulak ang mabigat na pinto palabas. Ang malamig na hangin ng gabi at ang nagsisimulang ambon ay sumalubong sa kanilang mag-iina. Tila luha ng langit na nakikiramay sa kanilang paglisan. Hindi pa sila nakalalayo sa gate ng subdivision nang huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa kanilang tabi. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Renato. Ang ekspresyon nito ay puno ng pag-aalala. Isang maskara na sanay niyang isuot. "Eliza, Diyos ko, saan ka pupunta sa ganitong oras kasama ang mga bata?" Tanong ni Renato sabay baba ng sasakyan. Agad niyang kinuha ang mga maleta mula sa kamay ni Eliza, kahit pa tumatanggi ito. "Sakay na. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan dito. Ihahatid ko kayo sa isang ligtas na lugar." Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, inabutan ni Renato si Elisa ng isang makapal na sobre. Nang silipin ito ni Elisa, nakita niya ang bulto ng pera at ilang litrato. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga transaksyon ni Marco sa bangko at mga nakaw na kuha nito kasama si Isabela sa iba't ibang lugar. "Alam kong masakit, Elisa.
Bulong ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang makamandag na ahas na nagkukunwaring kaibigan. Pero kailangan mong maging praktikal. Gamitin mo ang perang ito para makapagsimula. At huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa annulment. Iwalayan mo na siya habang maaga. Huwag mong hayaang ubusin ni Marco at ng babaeng iyon ang karapatan ng mga anak mo. Ang bawat salita ni Renato ay bumaon sa isipan ni Elisa. Ang tiwala niya sa asawa ay tuluyan ng nadurog at ang alok na tulong ng pinsan ay tila ang tanging salbabida sa gitna ng karagatan ng pagtataksil. Samantala, sa mansyon ng mga Sarmiento, ang katahimikan ay nakakabingi. Pagpasok ni Marco sa kanilang silid, inaasahan niyang madadatnan ng asawa na natutulog o naghihintay ng paliwanag. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang kawalan. Bukas ang mga kabinet, wala ang mga damit ng bata, at ang hangin ay amoy luma at malungkot. Lumapit siya sa kama. Doon, sa ibabaw ng kanyang unan, nakita niya ang kislap ng ginto. Ang singsing pangkasal ni Eliza. Sa tabi nito ay ang isang maliit na plastik na naglalaman ng tuyong bulaklak ng sampagwita. Ang una niyang regalo noong nililigawan pa lamang niya ito sa probinsya. Noong wala pa silang pera, ngunit puno ng pangarap. Kinuha ni Marco ang singsing at ang bulaklak. Napaluhod siya sa sahig habang ang bigat ng kanyang mga desisyon ay bumagsak sa kanyang balikat. Ang pader na itinayo niya para protektahan ang pamilya mula sa kahihiyan ng utang ay siya ring pader na naghiwalay sa kanya sa babaeng kanyang minamahal. Ang kanyang pagtangis ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog ng pagsisisi na walang nakarinig, kundi ang malamig na pader. Sa isang maliit at masikip na apartment na tinulungan ni Renato na hanapin, hindi makatulog si Elisa. Ang tunog ng ulan sa yero ay napakalakas, ibang-iba sa tahimik na kisame ng mansyon. Kumising si Diego na umiiyak dahil sa gutom. Dahan-dahang bumangon si Elisa upang magtimpla ng gatas. Gamit ang mainit na tubig mula sa isang lumang thermos na ipinahiram ng may-ari ng bahay, hinalo niya ang gatas sa baso. Ang usok na nagmumula rito at ang amoy ng gatas ay nagbalik sa kanya sa nakaraan, sa payak na buhay nila sa Iloilo, kung saan ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa mahal ng sasakyan. Habang pinapanood niyang dahan-dahang humuhupa ang yak ng kanyang anak, matapos uminom ng gatas, napadako ang tingin niya sa mga papeles na ibinigay ni Renato. Petition for annulment. Kinuha niya ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagpapalaya. Sa bawat guhit ng tinta sa papel, pakiramdam niya ay hinihiwa ang kanyang sariling puso. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin para sa kanyang dignidad. Sa kalagitnaan ng malakas na buhos ng ulan, isang sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito katok ng isang taong may awtoridad, kundi katok ng isang taong desperado. Mabigat, mabilis, at puno ng pagmamakaawa. Tumayo si Elisa at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang malamig na hangin at ambon ay pumasok sa loob. Sa labas, sa gitna ng dilim at ulan, nakaluhod ang isang pamilyar na figura. Basang-basa si Marco, ang kanyang mamahaling damit ay gusot at putikan. Wala na ang tikas ng isang CEO. Ang nakikita ni Elisa ay ang lalaking minahal niya noon. Sugatan, pagod, at lumuluha. Yakap-yakap ni Marco ang isang kahon na nababalot ng plastik upang hindi mabasa. Tumingala si Marco. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha habang nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan, ngunit ang bawat pantig ay tumagos sa puso ni Elisa. Patawad, mahal ko. Patawad. Binuksan ni Elisa ang pinto nang may halong pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas malakas pa kaysa sa hagupit ng ulan sa labas.
Pumasok si Marco, basang-basa at nanginginig sa lamig. Ang kanyang mamahaling suit ay tila naging basahan na lamang na nakadikit sa kanyang balat. Wala na ang tikas ng isang makapangyarihang negosyante. Ang nasa harapan ni Elisa ay isang lalaking durog at nagmamakaawa. Hindi siya niyakap ni Marco. Nanatili itong nakatayo sa may pintuan. Tila nahihiyang dampian man lang ng kanyang maruming sapatos ang malinis na sahig ng maliit na apartment. Dahan-dahan, ipinatong ni Marco ang dala niyang kahon sa maliit na lamesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggal ang plastik na balot nito. Inaasahan ni Eliza na mga regalo o suhol ang laman nito. Ngunit nang mabuksan ang kahon, tumambad sa kanya ang mga lumang papel, mga resibo ng ospital na naninilaw na sa kalumaan, mga promissory note na may selyo ng notaryo at mga dokumento ng pagsasangla ng lupa. Wala kaming relasyon ni Isabela, Elisa. Maniwala ka. Ang basag na tinig ni Marco ay pumuno sa katahimikan ng silid. Ang nakita mong bank transfer, iyon ang huling bayad ko sa kanya. 10 taon, Eliza. 10 taon akong nagbayad para sa buhay ng mami. Kumunot ang noo ni Eliza. Nalilito sa mga naririnig. Kinuha ni Marco ang isang lumang litrato mula sa kahon, larawan ng ama ni Marco na may kasamang mga armadong lalaki. Nung nagsisimula pa lang tayo, nalulong si Papa sa sugal. Pagpapatuloy ni Marco, ang mga luha ay sumasabay sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok. Isinangla niya ang lahat, pati ang buhay namin sa sindikato. Papatayin nila si Mami kung hindi kami makakabayad agad. Walang ibang tumulong sa akin kundi si Isabela. Binayaran niya ang lahat, Elisa. Milyon-milyon. Ang kapalit, kailangan kong patakbuhin ang kumpanya ayon sa gusto ng pamilya nila para mabawi ang pera. Ang utang na loob na yon ang naging kadena ko. Napaupo si Eliza sa silyang kahoy. Ang babaeng lumait at umalipusta sa kanya ng isang dekada, si Senyora Carmen, ay buhay at nagpapakasasa sa karangyaan dahil sa sakripisyo ng asawa niya na hindi man lang nito alam. Naramdaman ni Elisa ang halo-halong galit at awa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Elisa, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng sakit. Bakit kailangang sa ibang babae ka pa humugot ng lakas? Dahil ayaw kitang madamay sa gulo. Sagot ni Marco habang nakaluhod sa harap ng asawa, hawak ang laylayan ng damit nito. Akala ko, kung itatago ko ang dumi ng pamilya ko, mapoprotektahan kita. Yung sa hotel, nagkita kami doon, hindi para magtaksil. Kasama namin ang abogado at accountant. May nagnanakaw sa kumpanya, Elisa. Pinepeke ang mga pirma ko at inililipat ang pondo. Kaya ako laging wala. Kaya ako laging balisa. Sinusubukan kong isalba ang kumpanya bago tuluyang bumagsak ang lahat. Natahimik si Eliza. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ang mga parinig ni Renato. Ang pekeng malasakit nito. Ang mga dokumentong ibinigay nito kanina sa kotse na nagtuturo kay Marco. Napagtanto niyang ang tunay na ahas ay hindi si Isabela, kundi ang kadugong pinagkatiwalaan nila. Si Renato ang nagnanakaw at ginagamit ang hiwalayan nila upang tuluyang wasakin si Marco. Tiningnan ni Elisa ang asawa. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat ng 10 taong paglilihim para lamang protektahan ang imahe ng kanilang pamilya. Hindi nawala ang sakit sa puso ni Eliza, ngunit napalitan ng galit ng pagkaunawa. Dahan-dahan, iniangat ni Elisa ang kanyang kamay at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Marco. Hindi ito yakap ng pagpapatawad, kundi isang haplos ng pakikiramay. Isang tahimik na mensahe na sa kabila ng lahat, handa siyang makinig. Napahagulgol si Marco sa simpleng dampi na yon. Tila isang batang ngayon lang nakahanap ng tahanan matapos ang mahabang paglalakbay. Subalit ang kanilang sandali ng paghihilom ay binasag ng marahas na pag-vibrate ng telepono ni Marco sa ibabaw ng mesa.
Ang tunog ay tila babala ng isang paparating na dilubyo. Pinunasan ni Marco ang kanyang muka at sinagot ang tawag. Nakita ni Eliza ang biglaang pamumutla ng asawa. Nanlaki ang mga mata nito at napahawak ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ano? Kailan? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Eliza na tila guguho na ang mundo. Tumawag ang sekretarya ko. Wika ni Marco. Nanginginig ang boses. Nagpatawag ng emergency board meeting si Renato bukas ng umaga. Ipipresenta niya ang mga ebidensya ng paglustay ko umano ng pondo. Idedeklara niya ang pagbagsak ng kumpanya at ituturo kaming dalawa ni Isabela bilang mga salarin, Eliza. Balak niyang ipakulong ako at kunin ang lahat. Sa halip na magtago sa dilim ng takot o lunurin ang sarili sa awa, pinili ni Eliza na harapin ang pinagmumulan ng bagyo. Suot ang kanyang simpleng bestida na malayong malayo sa mga mamahaling kasuotan ng mga taong naglalakad sa distrito ng pananalapi. Tumayo siya sa harap ng nagtataasang gusali ng V-Ray Holdings. Ang refleksyon niya sa salamin ng gusali ay hindi na ang dating Eliza na sunod-sunuran. Ang nakikita niya ay isang ina at asawang handang gawin ang lahat, hindi para sa isang lalaking nagkamali, kundi para sa katarungang ipinagkait sa kanilang pamilya. Hawak niya ng mahigpit ang folder na ibinigay ni Renato, ang ebidensyang gagamitin sana nito upang tuluyang ilugmok si Marco. Ngunit ngayon ay gagamitin ni Eliza bilang sandata. Pagpasok niya sa opisina ni Isabela, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at ang mas malamig na tingin ng mga empleyado. Ngunit hindi natinag si Eliza. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa makarating sa pinto ng CEO. Nang bumukas ito, tumambad sa kanya si Isabela na nakaupo sa likod ng isang malawak na mesa, tila isang reyna sa kanyang trono. Inaasahan ni Isabela na isang eskandalosang eksena ang magaganap. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa mga sigaw, sampal o pagmamakaawa ng isang nasaktang asawa. Subalit na natiling kalmado si Eliza, marahan niyang isinara ang pinto at naglakad palapit sa mesa nang may dignidad na nagpatahimik sa buong kwarto. I didn't expect to see you here, Eliza. Panimula ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka, ngunit nananatiling matapang. Nandito ka ba para sumbatan ako? Or did you come to beg for your husband back? Hindi sumagot si Eliza. Sa halip, inilapag niya ang folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Isabela. Binuksan niya ito at inilantad ang mga dokumentong galing kay Renato, ang mga pekeng bank transfers, ang mga planong ilipat ang pondo sa mga dummy accounts at ang mga email na nagpapatunay na matagal nang minamanipula ni Renato ang sitwasyon upang pag-awayin silang lahat. Hindi ako nandito para makipag-agawan, Isabela. Sagot ni Eliza. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Nandito ako dahil pareho tayong niloloko ng iisang tao. Ginamit ni Renato ang selos ko at ang utang na loob ni Marco sa'yo para nakawin ang kumpanya. Kung hindi tayo magtutulungan, pareho tayong mawawalan bukas. Natigilan si Isabela. Kinuha niya ang mga papel at binasa ang mga ito ng mabilisan. Habang tumatagal, ang kanyang mataray na ekspresyon ay napalitan ng gulat at galit. Napagtanto niyang ang taong akala niya ay simpleng empleyado lang, na si Renato, ay isa palang ahas na matagal nang tumutuklaw sa kanyang likuran. Ibinaba ni Isabela ang mga papel at tumingin kay Eliza. Sa unang pagkakataon, nawala ang pader ng pagiging matapobre sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang babaeng kahit walang yaman ay may tapang na higit pa sa kanya. Napabuntong hininga si Isabela at sumandal sa kanyang upuan. Tila nawalan ng bigat ang kanyang mga balikat. Alam mo ba, Eliza? Malungkot na wika ni Isabela habang nakatingin sa malawak na bintana. Inggit na inggit ako sa'yo. You have the one thing I could never buy. His heart. Marco respects me, yes. He owes me his life.
But he loves you. Ginawa ko ang lahat ng ito, ang pagtulong sa kanya, hindi para agawin siya, kundi para bumawi sa kasalanan ng ama ko. My father destroyed his father. I just wanted to fix it. Pero ikaw ang nagbigay sa kanya ng tahanan. Tumayo si Isabela at naglakad patungo sa isang maliit na mesa sa gilid. Nagtimpla siya ng tsa at inabot ang isang tasa kay Elisa. Ang simpleng galaw na iyon, ang pag-abot ng isang mayamang donya ng tsaa sa isang simpleng may bahay, ay simbolo ng pagguho ng mga pader sa pagitan nila. Tinanggap ito ni Elisa at sa pagdampi ng mainit na tasa sa kanyang mga palad, naramdaman niya ang isang kakaibang alyansa na nabuo. Hindi na sila magkaaway. Sila ay dalawang babaeng parehong naging biktima ng sirkumstansya at ngayon ay handang lumaban. Renato thinks he holds all the cards, madiing sabi ni Isabela. Bumalik na ang apoy sa kanyang mga mata. Pero hindi niya alam na may itinatago akong alas. Bukas sa board meeting, hindi lang tayo manonood, tatapusin natin siya. Matapos ang kanilang pagpupulong, umalis si Elisa na may bagong pag-asa. Hindi siya umuwi sa apartment kung saan naghihintay si Marco at ang mga bata. May isa pa siyang kailangang harapin. Isang taong kahit kailan ay hindi siya tinanggap. Ngunit kailangan niyang iligtas mula sa sarili nitong kahibangan. Bumalik si Elisa sa mansyon ng mga Sarmiento. Tahimik ang buong bahay. Ang mga katulong ay wala sa paligid, tila pinaalis ng maaga. Umakyat siya sa kwarto ni Senyora Carmen. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, nakita niya ang kanyang biyenan. Nakaupo si Senyora Carmen sa gitna ng kama, napapaligiran ng mga bukas na kahon ng alahas at mga titulo ng lupa. Ang matanda ay nagmamadaling isilid ang mga kwintas at singsing sa isang malaking bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa taranta. Tila may tinatakasan ito o di kaya ay may pinaghahandaang masamang mangyayari. Senyora, tawag ni Elisa ng mahina. Napalundag si Senyora Carmen sa gulat. Nabitawan niya ang isang mamahaling kwintas at lumikha ito ng tunog nang bumagsak sa sahig. Nang makita niya si Eliza, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi sa galit, kundi sa takot na mahuli. Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ng matanda, ngunit halata ang panginginig sa boses nito. Umalis ka. Wala ka ng karapatan dito. Humakbang papasok si Elisa. Napansin niya ang isang nakabukas na maleta sa paanan ng kama. Puno ito ng mga damit at mahahalagang gamit. Bakit kayo nag-iimpake, senyora? Sabi ni Renato ay siya na ang bahala sa lahat bukas. Bakit parang tumatakas kayo? Namutla si Senyora Carmen. Mahigpit niyang niyakap ang bag ng mga alahas sa kanyang dibdib. Tila ba aagawin ito ni Eliza anumang oras? Wala kang pakialam. Sinabihan ako ni Renato na kailangan nating umalis pansamantala dahil kukunin ng bangko ang bahay dahil sa kapabayaan ng asawa mo. Ililigtas lang namin ang mga gamit. Tinitigan ni Eliza ang biyenan ng may halong awa. Napagtanto niyang kahit ang sariling tiyahin ay niloloko na ni Renato. Ang akala ni Carmen ay kakampi niya ang pamangkin, ngunit hindi niya alam na ginagawa na siyang pain nito. Senyora, niloloko kayo ni Renato, mariing sabi ni Elisa. Humahakbang palapit. Huwag kang lumapit, sigaw ni Carmen, umatras hanggang sa mapadikit sa pader. Huwag mong siraan ang pamangkin ko. Siya lang ang nagmamalasakit sa akin. Ikaw at ang asawa mo ang sumira sa pamilyang ito. Sa gitna ng kanilang tensyonadong paghaharap, biglang tumunog ang telepono ni Eliza. Isang larawan ang pumasok sa kanyang inbox. Nang tingnan niya ito, halos tumigil ang kanyang puso. Ito ay isang litrato ng bintana ng inuupahan nilang apartment kung saan naroon sina Marco at ang mga bata. Kuha ito mula sa labas. May nakatutok na anino ng tao. Kasunod nito ang isang mensahe mula sa numero ni Renato. Huwag kang dadalo. Sa meeting bukas, Elisa. Kung ayaw mong maging abo ang bago ninyong tinitirhan.
Nanginginig ang mga kamay ni Eliza habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Ang imahe ng bintana ng kanilang inuupahan, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ama, ay tila isang bangungot na gumising sa kanyang diwa. Ang banta ni Renato ay malinaw. Buhay ng kanyang pamilya ang kapalit ng kanyang katahimikan. Ngunit sa halip na lamunin ng takot, isang kakaibang tapang ang sumibol sa dibdib ni Eliza. Alam niyang wala nang atrasan nito. Kung susunod siya, mananatili silang bihag habang buhay. Kung lalaban siya, may pag-asa pa silang makalaya. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na si Senyora Carmen. Ang matanda ay abala pa rin sa pagsisiksik ng mga alahas sa bag. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at kasakiman. Senyora, makinig kayo sa akin. Pakiusap ni Eliza. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit madiin. Wala kayong pupuntahan na ligtas kung kasama ninyo si Renato, ang taong nagpadala ng banta sa akin na sunugin ang tinitirhan ng mga apo ninyo ay siya ring taong pinagkakatiwalaan ninyo ngayon. Ginagamit lang kayo ni Renato para makuha ang titulo ng mga lupa at ang selyo ng kumpanya. Saglit na natigilan si Senyora Carmen. Ang kanyang mga kamay ay huminto sa pagbibilang ng mga singsing. Dahan-dahan siyang lumingon kay Eliza at sa isang iglap, nakita ng manugang ang isang matandang babaeng nalilito at takot na takot, mawalan ng yaman. Ngunit ang pride ay mas matigas pa sa bato. Umiling ang matanda at marahas na isinara ang bag. Huwag mo akong manduhan, Eliza. Inggit ka lang dahil ako ang isinasalba ni Renato at ikaw ang itinatapon. Asik ni Carmen, bagaman bakas sa boses nito ang pag-aalinlangan. Umalis ka na, bago ka pa maabutan dito ng pamangkin ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, narinig nila ang paghinto ng sasakyan sa driveway, kasunod ang pagbukas ng mabigat na pinto sa ibaba. Dumating na si Renato. Mabilis na nagtago si Eliza sa likod ng makapal na kurtina ng kwarto. Ang kanyang puso ay tila tambol na humahampas sa kanyang dibdib sa sobrang lakas. Mula sa siwang ng tela, nakita niyang pumasok si Renato sa kwarto. Wala itong dalang mga maleta o gamit pantakas. Sa halip, may dala itong isang bote ng mamahaling champagne at nakasuot ng ngiting abutenga na tila nanalo sa loto. Tita Carmen, handa na ba ang lahat? Masiglang bati ni Renato, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa tiyahin, kundi sa bag ng mga alahas at dokumento na nasa kama. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din, pagkatapos ng board meeting, lilipad na tayo pa States. Iiwan natin ang mga problema dito. Lumapit si Renato at akmang hahawakan ng bag. Ngunit hinila ito ni Carmen palapit sa kanya. Sigurado ka ba, Renato? Sabi ni Eliza, may banta raw sa mga bata. At bakit kailangan nating tumakas kung wala naman tayong ginagawang masama? Nagdilim ang mukha ni Renato sa pagkakabanggit ng pangalan ni Eliza. Humakbang siya palapit sa matanda at sa pagkakataong ito, wala na ang maskara ng paggalang. Hinablot niya ang braso ng kanyang tiyahin ng mahigpit. Huwag kang makinig sa baliw na babaeng iyon, tita. Matanda ka na. Baka kung ano-ano na ang naririnig mo. Bulong ni Renato na may halong diin at pagbabanta. Ibigay mo sa akin ang susi ng vault sa opisina ni Marco. Kailangan ko iyon para sa seguridad natin. Habang abala si Renato sa pagmamanipula at pagpipilit kay Carmen, nakita ni Eliza ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, tila isang pusa sa gabi, gumapang siya palabas ng kwarto habang nakatalikod ang dalawa. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Pinipigilan ang paghinga upang hindi makalikha ng anumang ingay. Tumungo siya sa kabilang dulo ng mansyon, sa kwartong dating inookupa ni Renato noong wala pa itong matirhan at kinupkop siya ni Marco. Alam ni Eliza na naroon ang sagot. Ilang gabi na niyang napapansin noon na laging may itinatagong itim na ledger si Renato sa ilalim ng kama nito tuwing papasok siya para maglinis. Pagpasok niya sa kwarto,
Sumalubong sa kanya ang amoy ng sigarilyo at alak. Magulo ang paligid, tanda ng isang isipang magulo at sakim. Agad dumapa si Eliza sa sahig at kinapa ang ilalim ng kama. Wala doon ang ledger. Nagsimula siyang magpanik. Binuksan niya ang mga drawer, hinalughog ang mga cabinet, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang litrato na nakataob sa ibabaw ng mesa. Itinayo niya ito. Ito ay isang larawan na kuha 10 taon na ang nakakaraan, noong bagong kasal pa lamang sila ni Marco. Sa litrato, makikitang inaabutan ni Eliza ng pagkain ng isang payat at dungising Renato. Siya ang nagpakain dito noong tinalikuran ito ng sarili nitong pamilya. Siya ang naglaba ng damit nito. Siya ang nagpatahan dito noong umiiyak ito dahil sa gutom. Isang mapait na luha ang tumulo sa pisngi ni Eliza. Ganito mo kami ginantihan, Renato, bulong niya sa hangin. Ang kamay na nagpakain sa'yo ay siya mong kinagat. Sa likod ng litrato, napansin niya ang isang maliit na umbok. Pinunit niya ang likod ng frame at doon, nakasiksik ang isang maliit na susi at isang manipis na USB drive. Ito na ang ebidensya. Ang original ledger ay maaaring wala rito, ngunit ang digital copy ng lahat ng transaksyon ay narito. Mabilis niyang isinilid ang USB sa kanyang bra at ang susi sa kanyang bulsa. Aalis na sana siya nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa pasilyo papalapit sa kwarto. Ang boses ni Renato ay umaalingaw-ngaw, galit na galit. Sinasabi ko na nga ba, may ibang tao dito? Amoy na amoy ko ang mumurahing pabango ni Eliza. Sigaw ni Renato. Nanigas si Eliza. Wala nang ibang labasan. Ang bintana ay masyadong mataas. Ang pinto ay haharangan ni Renato anumang sandali. Tumingin siya sa paligid at nakita ang laundry chute, ang lagusan ng maruruming damit pababa sa basement. Wala nang panahon para mag-isip. Pikit matang isiniksik ni Eliza ang kanyang sarili sa makipot na butas at nagpadulas pababa. Kasabay ng marahas na pagbukas ng pinto ng kwarto, bumagsak siya sa tumpok ng mga maruruming kumot sa basement. Masakit ang kanyang balikat at gasgas ang kanyang braso, ngunit wala siyang panahong indahin ang sakit. Mabilis siyang tumakbo palabas ng service door patungo sa madilim na hardin. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, hinuhugasan ang kanyang mga luha at pawis. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makalabas ng gate, hindi lumilingon, yakap ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang kaligtasan ng kanyang asawa. Sa loob ng kwarto, nakatayo si Renato sa gitna ng silid. Nakita niya ang nakataob na frame ng litrato, nasira na ang likod. Nawawala ang USB drive. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumobo. Alam niyang nakuha na ni Eliza ang alas. Kinuha ni Renato ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga tauhan na nag-aabang sa labas ng apartment ni Marco. Ang kanyang utos ay malamig at walang awa, kasintigas ng bakal. Nakuha niya ang ebidensya. Tapusin na ninyo ang laro. Sunugin ang apartment ngayon din. Siguraduhin ninyong walang makakalabas na buhay. Tumatakbo si Eliza sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa walang tigil na agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang kaba at ang bawat paghinga ay masakit at kapos. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang imahe ng kanilang apartment na nilalamon ng apoy. Naririnig ang sigaw ng kanyang mga anak na sina Lunaria at Diego na humihingi ng saklolo. Ang banta ni Renato ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa madilim na langit. Hindi siya makapaniwala na ang sariling kadugo ng kanyang asawa ay kayang pumatay ng mga inosente dahil lamang sa pera. Nang marating niya ang kanto ng kanilang kalye, halos madapa si Eliza sa pagmamadali. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng liwanag ng naglalagablab na apoy at ng sirena ng bumbero. Subalit sa halip na kaguluhan, isang nakabibinging katahimikan ang bumungad sa kanya. Ang kanilang apartment ay nakatayo pa rin,
Basa ng ulan ngunit buo at ligtas. Sa tapat ng pinto, may dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana at may mga radyo sa tainga. Nanigas si Elisa sa takot. Iniisip ng mga tauhan ito ni Renato. Akmang susugod siya upang lumaban kahit wala siyang laban nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Diego, ang kanyang bunso, na humihikab pa at kinukusot ang mga mata. Agad itong binuhat ng isa sa mga lalaki at isinukob sa payong. Mrs. Sarmiento, bati ng isa sa mga gwardya nang makita si Elisa na basang-basa at nanginginig sa takot. Huwag po kayong mag-alala. Pinadala kami ni Ma'am Isabella Virey. Ligtas po ang mga bata. Naitawag na rin namin sa pulisya ang mga kahina-hinalang lalaki na umaaligid kanina. Nasa pangangalaga na po namin ang inyong pamilya. Napaluhod si Elisa sa maputik na kalsada. Ang tuhod na kanina pa nanginginig ay tuluyan ng bumigay, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa sunod-sunod na paghagulgol. Mabilis siyang dinaluhan ng mga anak at niyakap ng mahigpit. Sa gitna ng ulan, sa piling ng kanyang mga anghel, naramdaman ni Eliza ang panibagong lakas. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ligtas ang kanyang mga anak. Ngayon, oras na upang iligtas ang ama ng tahanan. Samantala, sa loob ng malawak at malamig na boardroom ng Sarmiento Construction, ang hangin ay puno ng tensyon at panghuhusga. Nakaupo sa kabisera si Renato. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Ang mukha ay puno ng yabang at tagumpay. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Senyora Carmen na abala sa pag-aayos ng kanyang mga perlas, tila isang reynang naghihintay sa korasyon. Wala siyang kamalay-malay na ang trono na inaakala niyang uupuan ay gawa sa buhangin na anumang oras ay guguho. Sa kabilang dulo ng mesa nakaupo si Marco, nakayuko, magulo ang buhok, at tila isang bilanggo na hinihintay na lamang ang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig lamang sa makintab na kahoy ng mesa. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Iniwan na siya ni Eliza. Ang babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang mundo ay wala na. At ang kumpanyang ipinundar niya, gamit ang dugo at pawis ay kukunin na ng mga buwitre. Mga ginoo at binibini ng board, panimula ni Renato, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Naglatag siya ng mga dokumento sa mesa, mga pekeng ebidensya na masusing inihanda. Nakakalungkot man sabihin, ngunit ang ating CEO na si Marco Sarmiento, kasabot ang kanyang kabit na si Isabella Virey, ay nagnanakaw ng pondo ng kumpanya sa loob ng maraming taon. Ginagamit nila ang pera para sa kanilang luho habang tayo ay nalulugi. Napasinghap ang mga board members. Nagbulungan sila, ang mga mata ay puno ng pagkadismaya habang nakatingin kay Marco. Hindi totoo yan. Mahinang tutol ni Marco, ngunit ang kanyang tinig ay walang lakas. Tila boses ng isang taong sumuko na sa laban. Tumahimik ka, Marco, singal ni Senyora Carmen. Tiningnan niya ang kanyang anak ng may pandidiri. Nakakahiya ka. Sinira mo ang pangalan ng ama mo dahil sa babae. Mabuti na lang at nandito ang pinsan mong si Renato para saluhin tayo. Kung hindi dahil sa kanya, pulubi na tayo ngayon. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang latigo na humahampas sa likod ni Marco. Mas masakit pa ito kaysa sa pagkawala ng kumpanya. Ang malaman na ang sarili niyang ina ay mas pinili ang isang ahas kaysa sa sarili niyang dugo. Inilapag ni Renato ang isang dokumento sa harap ni Marco. Transfer of Rights and Resignation. Katabi nito ay isang mamahaling ballpen. Pirmahan mo na to, Marco. Nakangising utos ni Renato. Kapag pinirmahan mo to, hindi ka namin ipapakulong. Hahayaan kitang mabuhay ng tahimik. Baka pwede ka pa naming bigyan ng trabaho bilang janitor dito. Tutal, sanay naman ang asawa mong si Eliza sa dumi, di ba? Nang marinig ang pangalan ni Elisa, kumuyom ang kamao ni Marco. Gusto niyang suntukin ang mukha ni Renato,
Ngunit alam niyang wala siyang laban. Wala siyang ebidensya, wala siyang kakampi. Dahan-dahan, inabot niya ang ballpen. Ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapit ang dulo ng panulat sa papel. Sa kanyang isipan, nagpapaalam na siya sa lahat. Patawad, Elisa. Patawad, mga anak. Nabigo ako. Pirmahan mo na! Sigaw ni Renato. Hindi na makapaghihintay na ang kininang tagumpay. Ang dulo ng ballpen ay dumampi na sa papel. Handa nang isuko ni Marco ang kanyang dangal. Subalit, sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng boardroom. Ang mabigat na pinto sa dulo ng silid ay marahas na bumukas. Tumama ito sa pader at lumikha ng isang nakabibinging dagundong na nagpatigil sa lahat. Sabay-sabay na napalingon ang mga tao sa pinto. Doon, nakatayo si Eliza. Basang-basa ang buhok, suot ang kanyang simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng apoy at kapangyarihan. Wala na ang maamong may bahay. Ang nasa harapan nila ay isang mandirigmang handang bawiin ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang salamin na biglang nabasag sa pagdating ni Eliza. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Isang babaeng basang-basa. Suot ang damit na hindi nababagay sa karangyaan ng silid. Ngunit may tindig na tila kayang magpatumba ng isang hari. Sa kanyang likuran, pumasok si Isabela Virey. Ang presensya nito ay kasing lamig at kasing tulis ng yelo. Kasunod ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at may mga ID na nagpapakilalang sila ay mula sa National Bureau of Investigation. Anong ibig sabihin nito? Sino kang pumasok dito? Unang nakabawi ng ulirat, si Senyora Carmen. Tumayo siya at dinuro si Eliza. Wala kang karapatan dito. Security! Palabasin ang babaeng ito. Akmang lalapit ang mga gwardya nang itaas ni Isabela ang kanyang kamay. Ang simpleng senyas na yon ay sapat na upang patigilin ang lahat. Tiningnan niya si Senyora Carmen nang may pagkutya. Umupo ka, Senyora. The real meeting is about to begin. Ang lakas ng loob ni Carmen ay biglang naglaho na parang bula. Napaupo siyang muli sa kanyang silya, nanginginig at gulong-gulo ang isipan. Ang mga mata ni Marco ay hindi humiwalay kay Eliza. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, dumating ang kanyang asawa, hindi bilang isang biktima na iiyak, kundi bilang isang reynang handang lumaban para sa kanya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Naglakad si Eliza patungo sa gitna ng mahabang mesa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Hindi siya tumingin kay Marco o kay Isabela. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa isang tao, si Renato. Huminto siya sa tapat nito. Inilabas niya mula sa kanyang dibdib ang maliit na USB drive at marahang inilapag sa mesa. Hindi ko alam kung paano mo nasisikmurang ubusin ang pamilyang kumupkop at nagpakain sa'yo, Renato. Panimula ni Eliza. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng sigaw o galit. Ito ay boses ng isang gurong nagbibigay ng bagsak na marka sa isang estudyanteng hindi kailanman natuto. Nandito sa loob ng maliit na bagay na ito, ang lahat ng ebidensya, ang bawat sentimong inilipat mo sa mga dummy accounts mo sa ibang bansa. Ang mga pekeng pirma, ang mga recording ng pakikipag-usap mo sa mga sindikato para pabagsakin ang kumpanya. Namutla si Renato. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsimulang manginig. Nagsisinungaling ka. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Talaga ba? Sabat ni Isabela. Isinenyas niya ang isa sa mga investigador. Inilatag nito sa mesa ang mga orihinal na bank statements, mga titulo ng lupa na may pekeng pirma, at ang kompletong ledger na nagpapatunay na ang lahat ng ibinibintang ni Renato kay Marco ay siya mismo ang may gawa. I'm sure the NBI would love to hear your side of the story, Renato. Baka doon, mas maniwala sila sa'yo. Gumuho ang mundo ni Renato. Lahat ng kanyang pinagplanuhan
ay nawasak sa isang iglap. Tumingin si Elisa kay Senyora Carmen. At kayo, Senyora, ang pamangkin na pinagkakatiwalaan ninyo ay nag-book na ng one-way ticket patungong Amerika. Planong-plano na niyang iwan kayo dito pagkatapos niyang isangla ang bahay na tinitirhan ninyo. Ang bahay na iniligtas ng asawa ko sa pamamagitan ng 10 taong pagpapakababa. Napasinghap si Senyora Carmen. Ang kanyang mukha ay nagmistulang papel sa sobrang putla. Tiningnan niya si Renato na para bang ito ay isang halimaw. Napagtanto niyang ang taong pinili niyang kampihan ay siya ring taong sasaksak sa kanya sa likod. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na kinaya ni Marco. Tumayo siya, nilapitan ng kanyang asawa at hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Umiyak siya, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa labis na paghanga at pagsisisi. Ang babaeng paulit-ulit niyang sinaktan at binaliwala ay narito ngayon. Ipinaglalaban ang kanyang dangal kahit halos itaboy na niya ito palayo. Patawarin mo ako, Elisa. Bulong niya. Sapat lang para marinig ng asawa. Sa sobrang desperasyon, nawala sa sarili si Renato. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, tumayo siya, sinunggaban ng baril ng isa sa mga gwardyang nakabantay sa pinto at itinulak ito palayo. Ang silid ay napuno ng sigawan at gulat. Bago pa man makalapit ang mga ahente ng NBI, na itutok na ni Renato ang baril, ang dulo ng malamig na bakal ay hindi nakatutok kay Isabela o sa mga investigador. Ito ay nakatutok ng diretso sa puso ng babaeng sumira ng lahat ng kanyang plano. Kung babagsak ako, sigaw ni Renato, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng kabaliwan. Isasama kita, Elisa. Sa isang iglap na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, isang anino ang mabilis na gumalaw. Bago pa man maikasan ni Renato ang baril, bago pa man makasigaw ang sinuman, naramdaman ni Elisa ang isang mainit na katawan na yumakap sa kanya mula sa likuran. Itinulak siya ni Marco sa sahig at ginawang panangga ang sarili nitong likod. Napapikit si Elisa, hinihintay ang nakabibinging putok na tatapos sa lahat. Ngunit wala siyang narinig, kundi ang mabilis at marahas na paghinga ng kanyang asawa sa kanyang tainga. Sa isang kisap mata, sumugod ang mga ahente ng NBI. Isang mabilis na kilos ang nagpatalsik sa baril mula sa kamay ni Renato. Ang metalikong kalansing ng bakal na tumama sa marmol na sahig, ang tanging umaling-aungaw sa buong silid, sinundan ng desperadong pagpupumiglas ng taong nawalan na ng lahat. Hindi! Bitiwan ninyo ako! Akin ang lahat ng ito! Akin dapat! Sigaw ni Renato habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot, ang kanyang mukha ay puno ng luha at laway. Wala na ang imahe ng isang matagumpay na negosyante. Ang nakikita ng lahat ay isang kaawa-awang lalaking nilamon ng sarili niyang kasakiman. Nagmamakaawa sa mga taong wala nang maririnig kundi ang batas. Nang mawala na ang kaguluhan, ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay napunta sa isang figura na nakaluhod pa rin sa gitna ng silid, si Senyora Carmen. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang mamahaling bag ay nakabukas at walang laman. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding takot at kahihiyan. Dahan-dahan, tila isang hayop na sugatan, gumapang siya palapit kay Elisa. Ang kanyang mga kuko ay kumakaluskos sa sahig. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Elisa. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Elisa, anak, patawarin mo ako. Humahagulgol na pakiusap ng matanda. Patawarin mo ako sa lahat. Pakiusapin mo si Marco, huwag ninyo akong iwan. Iniyangat ni Elisa ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang babaeng sa loob ng 10 taon ay walang ginawa kundi saktan at ipahiya siya. Akmang hahawakan ni Senyora Carmen ang kanyang kamay, ngunit dahan-dahang binawi ito ni Elisa. Ang kanyang mga mata ay walang galit. Ang makikita lamang dito ay isang malalim
at hindi na magagamot na sugat. Pinatawad ko na po kayo matagal na, senyora. Mahinang wika ni Elisa, ang bawat salita ay tila isang huling paalam. Pero hindi ko na po kayang tawagin kayong ina. Ang mga salitang yon ay mas matalas pa sa punyal. Gumuho ang buong mundo ni Senyora Carmen. Binitiwan niya ang damit ni Eliza at napaupo sa sahig. Ang kanyang pagtangis ay walang tunog. Isang perpektong larawan ng isang reynang nawalan ng kaharian at dangal. Habang umaalis ang mga investigador at mga board member, naiwan si Senyora Carmen na mag-isa sa malawak na silid. Dahan-dahan, pinulot niya ang sarili niyang bag na nahulog. Ang mga alahas na dati niyang ipinagmamalaki ay tila naging mga bato na lamang na walang halaga. Walang sino mang tumulong sa kanya. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay siya lamang ang bubuhat. Nagpaalam na si Isabela. Isang tango lamang ang ibinigay niya kina Marco at Elisa. Isang tango ng pasasalamat at paggalang. Sa kanyang mga mata, makikita ang kapayapaan. Tapos na ang kanyang tungkulin. Malaya na siyang hanapin ang sarili niyang kaligayahan, malayo sa mga anino ng nakaraan. Sa labas ng gusali, tumila na ang ulan. Ang hangin ay malinis at sariwa. Niyakap ni Marco si Eliza ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ng asawa. Tapos na, mahal ko. Tapos na ang lahat. Bulong ni Marco. Umuwi na tayo. Magsimula tayong muli. Ngunit sa halip na gumanti ng yakap, nanatiling tuwid ang katawan ni Elisa. Dahan-dahan niyang inalis ang mga braso ni Marco sa kanyang baywang at humakbang paatras. Tumingin siya sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may halong kalungkutan. Marco, ipinaglaban kita dahil asawa kita at ama ka ng mga anak ko. Pero ang laban na ito, pinaglaban ko rin ito para sa sarili ko. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki. Hindi pa ako handang umuwi. Pero, bakit? Naguguluhang tanong ni Marco. Dahil kailangan kong hanapin muli ang sarili ko. Sagot ni Elisa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi kasabay ng pagtulo ng huling luha. Ang sarili ko na naiwala ko habang minamahal kita. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay at karangyaan ng Maynila ay napalitan ng payapang simoy ng hangin at malambing na tunog ng mga alon sa Iloilo. Dito, sa probinsyang pinagmulan ng kanilang pag-iibigan, sinubukan ni Elisa na buuin muli ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang dating propesyon bilang isang guro sa isang maliit na pampublikong paaralan. Ang bawat umaga ay sinisimulan niya sa paghahanda ng baon ng kanyang mga anak at ang bawat hapon ay tinatapos sa pagwawastot ng mga papel habang nakikinig sa kanilang mga kwento. Ang kanyang mga kamay ay hindi na amoy mamahaling sabon, kundi amoy chalk at lumang libro. Ang kanyang mga damit ay hindi na galing sa mga sikat na butik, kundi mga bestidang yari sa simpleng tela. Ngunit sa kabila ng pagbabagong ito, may isang bagay na nagbalik kay Eliza, ang kanyang sariling tinig, ang kanyang sariling pera, at ang kanyang sariling dignidad. Hindi niya kailanman tinanggihan si Marco na dalawin ang mga bata. At sa loob ng 6 na buwan na iyon, walang mintis na dumating si Marco araw-araw. Binitawan nito ang malaking pwesto bilang CEO ng kanilang pangunahing kumpanya at nagtayo na lamang ng isang maliit na sangay sa Iloilo. Sapat lang upang makasama ang kanyang pamilya. Hindi na siya dumadating na sakay ng mamahaling kotse o suot ang mga makikisig na suit. Kadalasan, darating siya na suot lamang ang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga braso ay may bakas ng alikabok mula sa pag-inspeksyon sa mga construction sites. Hindi na siya nagdadala ng mga mamahaling regalo. Sa halip, magdadala siya ng mainit na pandesal para sa almusal. O kaya naman ay paboritong merienda ng mga bata. Madalas uupo lamang siya sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay, tahimik na pinapanood si Eliza habang nagtatrabaho. Tila isang tapat na aso na naghihintay na muling pansinin ng kanyang amo. Hindi siya nangungulit, hindi siya nagmamadali.
Ang tanging hiling niya sa kanyang mga mata ay isa pang pagkakataon. Isang hapon, habang naglalakad, pauwi sina Elisa at ang mga bata mula sa paaralan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit na kanina lang ay maliwanag ay biglang nagdilim. Wala silang dalang payong. Akmang tatakpan ni Elisa ang ulo ng mga bata gamit ang kanyang bag nang may isang anino na sumukob sa kanila. Si Marco, nakatayo sa kanilang harapan. Hawak ang isang malaking itim na payong. "Let's go! Baka magkasakit kayo," mahinang sabi nito. Naglakad silang apat sa ilalim ng payong. Siksikan sila, ngunit walang nagrereklamo. Napansin ni Eliza na ang buong payong ay nakatutok sa kanilang mag-iina. Ang kanang balikat ni Marco, kung saan siya nakapwesto, ay lubusan ng basa. Hinahagupit ng malalakas na patak ng ulan. Ngunit hindi ito ininda ng lalaki. Ang kanyang atensyon ay nasa daan. Sinisiguradong hindi matatapilok si Elisa o madudulas ang mga bata. Ang simpleng eksenang yon ay nagpabalik sa alaala ni Elisa. Ganitong-ganito rin sila noon nung mga estudyante pa lamang sila. Isang payong, isang malakas na ulan, at isang lalaking handang mabasa para lamang maprotektahan siya. Nang makarating sila sa isang waiting shed, umupo sila sa lumang bangkong kahoy. Basang-basa ang sapatos ni Marco at ang kanyang damit ay tumutulo na. "Marco, basang-basa ka na," nag-aalalang sabi ni Eliza. Ngumiti si Marco, isang nangiting na ngayon lang muling nakita ni Eliza. Isang nangiting totoo at walang halong pagod. "Okay lang. Ang mahalaga, hindi kayo nabasa." Sa mga salitang yun, naramdaman ni Elisa ang pagguho ng huling pader na nakapalibot sa kanyang puso. Nakita niya ang sinseridad, ang pagbabago, at ang pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Ang pag-ibig na akala niya ay namatay na, ay naroon pa rin pala. Naghihintay lamang na muling diligan ng pagpapatawad. Habang pinapanood nilang humina ang ulan at dahan-dahang lumalabas muli ang araw, walang nagsalita sa kanila. Ang tunog na lamang ng mga natitirang patak ng ulan na bumabagsak mula sa bubong ang kanilang naririnig. Dahan-dahan, isinandal ni Elisa ang kanyang ulo sa basang balikat ni Marco. Hindi gumalaw ang lalaki, ngunit naramdaman ni Eliza ang marahang paghigpit ng hawak nito sa payong. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na nakauwi na sila. Wala nang mga lihim, wala nang utang na loob na nakatali sa iba. Sila na lamang dalawa, kasama ang kanilang mga anak, handang magsimulang muli. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Marco, bumasag sa kanilang tahimik na sandali. Isang tawag mula sa Maynila, isang alok para sa isang bagong proyekto, isang bagong simula. Ngunit bago pa man niya ito sagutin, tiningnan muna niya si Eliza, humihingi ng pahintulot. Ngumiti si Eliza at tumango. Ano man ang darating, haharapin nila ito nang magkasama. Ang mga taon ay lumipas at kasama nito ang paghupa ng bawat unos at paghilom ng bawat sugat. Si Renato Sarmiento ay nilitis at napatunayang nagkasala sa marami niyang kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Ang kanyang mga araw ay natapos sa malamig at malungkot na piitan kung saan unti-unti siyang kinain ng sarili niyang kasakiman at pagsisisi. Si Senyora Carmen, matapos ang matinding kahihiyan sa boardroom, ay nanirahan sa isang home for the aged. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya nina Elisa at Marco, ngunit may malinaw na distansya. Ang pagpapatawad ay iginawad, ngunit ang mga pader na itinayo ng pananakit ay hindi na tuluyang magigiba. Natagpuan din ni Isabella Virey ang sarili niyang kaligayahan sa piling ng isang lalaking pinahalagahan siya ng buo, malayo sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng Iloilo, sa lupang minana ni Elisa sa kanyang yumaong lolo, nakatayo ngayon ang isang malaking gusali, ang Sarmiento Montelibano Foundation. Ito ay isang tanggapan na nagbibigay ng libreng pabahay at scholarship sa mga gurong nangangailangan, isang paraan upang magpasalamat sa propesyong naghubog sa pagkatao ni Elisa
at isang pagpupugay sa lahat ng guro na patuloy na nagbibigay liwanag sa kabataan. Habang nakatayo si Elisa sa entablado, abala sa pakikipag-usap sa mga bagong benepisyaryo ng foundation, nararamdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang likuran. Lumingon siya. Naroon si Marco. Nakangiti, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Hindi na niya ito tinawag na o Marco kundi mahal. Ang kanyang asawa na sa loob ng maraming taon ay naging abala sa paghahanap ng yaman at pagtatago ng mga lihim. Ngayon ay isang mapagpakumbabang lalaking masaya na sa simpleng pagiging asawa at ama. Mahal ko, maligayang anibersaryo, bulong ni Marco. Ang kanyang hininga ay mainit sa tainga ni Elisa. Ngumiti si Elisa. Oo, wala na ang mansyon, wala na ang milyon-milyong salapi. Ngunit ang pinakamahalaga ay nasa kanilang mga kamay na muli, ang kanilang pamilya. Walang pagpapatawad na mas matamis kaysa sa pagpapatawad na iniaalay sa sarili. Nahanap na ni Eliza ang kanyang kapayapaan, ang kanyang puso na dati ay puno ng pagdududa at sakit, ngayon ay malaya at puno ng pagmamahal. Nalaman niyang ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi pagtanggap nito at pagiging matatag. Ang pagpapatawad sa kanyang asawa ay isang mahabang paglalakbay, ngunit sa huli, ito ang nagpabuo sa kanila. Natutunan ni Marco na ang pundasyon ng isang matatag na pamilya ay hindi gawa sa ginto o karangyaan, kundi sa tiwala, pagmamahalan, at higit sa lahat, sa katapangang harapin ang katotohanan, gaano man ito kapait. Natutunan din niyang hindi dapat ibinabalikat ang lahat ng mag-isa. Ang pagiging bukas at pagbabahagi ng pasanin sa asawa ay hindi kahinaan, kundi pinakamataas na uri ng pagmamahal at paggalang. Sa huling sandali, bago matapos ang selebrasyon, hinalikan ni Marco ang noo ni Eliza. Hindi ito ang halik ng isang boss, kundi ang halik ng isang magkasintahan na matagal nang naghiwalay at ngayon ay muling nagkita, mas matatag at mas buo. Ang bawat paghihirap, bawat luha, bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagturo sa kanila ng pinakamahalagang aral na ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang mainit na yakap ng mga taong pinipili nating mahalin at ipaglaban sa bawat tibok ng puso.